Kamusta po kayo, ma'am? Thank you for the welcome, and I welcome as well our mga kababayan na galing sa iba't ibang bansa na nandito sa Denmark. I'm okay, walang problem. VP Inday, I think a lot of people wants to know, kamusta po ang inyong ama, ma'am? That's the burning question naman all the time. Okay lang naman siya, wala na siyang problema. We had productive discussion about politics. So, ang gusto lang, naubos yung oras namin sa katatanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas. Ma'am, it seems that notably 30 minutes early yung pag-out niyo, ma'am. Is this a new development? Kasi 2:45 pa man, ma'am, wala pa nag 3 o'clock. 2:44 pa, ma'am. 2:44 pa, ma'am. Mga 20. Okay. But everything is okay naman so far, ma'am. Wala ka, VP. Actually, nag-chismis ako with Mini Care dito kanina. Tapos, so ang security na I have to go down, I have to go. And then, fairly requested 5 minutes extension para lang mahuman ang chismis ba. But said no, not today. But on any other day, yes. So I was thinking maybe, I don't know. Okay. I do not know. Kasi na siya lain na schedule pa. Okay. VP Inday, yung recently concluded mo na meet and greet sa London, nakita ng buong mundo na solid talaga ang suporta sa iyo ng taong bayan. That's basically the trust and confidence of overseas Filipino workers just for London alone. How do you feel, ma'am, seeing that particular crowd? Well, heartwarming at nakakaiyak dahil karamihan sa kanila face-to-face na ang una talaga nilang tanong is kamusta na si Tatay Digong. At kung hindi man yan, ang sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Digong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte. VP Inday, in as far as a positive development is concerned, yung results sa dalawang survey Pulse Asia and SWS, talagang nakikita na yung trust and confidence and your ability to lead in as far as being the Vice President of the Republic of the Philippines is concerned has resonated to the millions of Filipinos. How do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in comparison to what is alleged by some? On that point, I am truly blessed. Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam ang ginawa, kung sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag merong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa akin, sa aking mga kasamahan sa ONU, at syempre sa aming opisina. VP Inday, on a different matter, were you able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address ni BBM? Wala akong plano sa amin. Kung nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino. VP, marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shining, shimmering, splendid ka talaga? Kasi ma'am, ang dami nagtatanong, ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na kabilat kanan yung atake sa iyo, ma'am, may it be personal or political? Hindi ko lang alam sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon, 2022? Actually, mas, ma'am. Mas grabe. Grabe. Yes. Grabe, Jude, kagwapa ron. Kasi different sa akin. Simula nung 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi Ang sikreto, ma'am. kasi nagkakaedad, di ba? Pag mahirap na
38 ka lang, tapos nagmumukha kang 68. Sana BTR. Mag-guilty, mapuntaan na rin. Wala akong pinapatawa. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang, pero mukha ng pag tayo. Kailan yan, ma'am? Nakailan ni ma'am? Wala naman lang. Wala nung 2020, back before 2020. Pareho lang yun. Yun lang nga, mas meron na akong awareness ngayon sa aging ng mukha. Kaya meron ng mga ano, Sunblock, ma'am. Okay. VP, meron bang gustong ipahatid si former president sa mga Pilipino, ma'am? Na alam niyo naman talaga, ma'am, we have been doing this for more than a year, but strong and steady pa din. In fact, ma'am, on Wednesday, we actually have a gathering prepared to echo the voice of Filipinos from all over the world. meron tayong rally sa Wednesday, July 29 sa harap ng ICC. And this is free to get it out rally. And talk about the injustice that was done to the President. Salamat. Inaalam ko ito ng President Duterte at sinabi ko sa kanya na I do not think this will help your case since some previous rallies napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Sabi ko, para lang malabas namin yung galit namin at marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. And then sabi niya, okay, bahala kayo. Yan ang gusto niyo. But I warned him that it will not help his case and he said no. Kung ano yung gusto niyo. And you, ma'am, as our hope, the torchbearer for the light na makikita namin sa 2028, the future President of the Republic of the Philippines, what's your message to your supporters, ma'am, na talagang lalaban hanggang sa dulo para sa bayan? Amen. On that note, then, I am truly blessed kasi simula noong 2016 hanggang 2019 with the elections na President's PRRD. Noong 2022, 2025, pinakita din yon ng mga tao yung kanilang suporta sa midterm elections. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung pagtitiwala at suporta ng ating mga kababayan. In fact, hindi lang yung kanilang suporta, hindi lang siya na parang, oh, gusto ko siya, sinusuportahan ko siya. Marami sa ating mga kababayan, yung nagdarasal talaga gabi-gabi para we pray for Sara, we pray for the Duterte family, we pray for President Duterte. At hindi ko alam kung saan nanggagaling ganyan kalakas na pagtitiwala at paniniwala ng ating mga kababayan. Pero kami, tulad ko, ako, tuloy-tuloy lang talaga ako sa trabaho ko. Kung ano yung mandate ng Office of the Vice President, apart from the Vice President being a constitutional successor, kung ano yung mga merong budget na mga programs at projects sa loob ng aming opisina, yun lang din at yun lang ginagawa namin. VP Inday, on behalf of the Filipino all over the world, asahan niyo pong suporta namin sa 2028. Yes. Duterte! Dapat tayo, Nice. mapagpapyan, dapat tayo makialam. Dahil sinabi ko na nga noon, di ba, we do not know if we still have a country by 2028. And at the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections. We just keep praying, ma'am. Kaya, yes ma'am, unang-una, kasal. Tapos pangalawa, kailangan talaga tayo kilahok, kialam, pumuna sa ginagawa ng administrasyon. Maraming salamat. Question ka? Ma'am, question. Last year so na po ni PBBM, nabanggit po niya yung mahiya ng Mandala. And then according to him, ma'am, he's the one na nag-expose about sa corruption, especially po sa flood control. And then sabi po niya, wala daw pong administrasyon ng mga nakaraan ang may nagawa po sa ito.
siya lang daw po ang may mga napakulong and then may frozen as. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka, yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard unfinished or substandard project. No? So, sinasabi niya na lang din ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na itin doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya. Yun yung impeachment. Pumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions, na alam mo yung net mo hindi na siya yung lumabas na gaan. At kahit pa man na nakikita mo na merong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pwede ilayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang nakulong eh na walang nakulong ng mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood control scandal. And ma'am, kanina sa zona po niya, nabanggit po niya na malapit na daw or kakasuhan na daw po si Romualdez at may mga congressman na po na parang magsaserve na po na sila ng warrant po sa mga congressman na involved po sa flood control scandal. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron daw makukulong bago mag-Christmas. Huwag yun na-expect na makulong yung dating speaker o mga member siya ng House of Representatives. Huwag yung balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Yes. Diba? O hindi, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang humingi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya, ilang kanyang vice president. Yung isa doon, buwan pa lang, hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yun. Related lang yun sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan ko gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata pa yung mga anak ko. Wala siyang, hindi niya pinapalikot. Sige, sabihin na natin, no, personal yun eh. Pwede naman hindi ko pa rin yan. Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi? May makukulong before Christmas. Tinupad ba? Wala. So bakit pa kayo naniniwala? Nanonood ng surat? Correct. VP Inday, maraming salamat po, ma'am.